sa Bible ng translation ng New Living Translation. So kung mababasa natin dyan, ang sabi, be on guard, stand firm in the faith. Amen. Be courageous and be strong. So ang title, mga kapatid, ng ating pagsasalusaluhan ngayon ay stand firm in the faith. Sorry, sis Eileen. Okay, so dito mga kapatid, alam naman natin ang katotohanan, alam natin kung bakit nandito tayo. Sabi ng song leader natin kanina, alam natin kung bakit nandito tayo sa bahay panambahan, para purihin ng Panginoon, para mag-testimony, para sa kabutihan ng Panginoon. So mapalad ang ating kapatid na Sis Avery and Brother Joseph, dahil yung dream nila ay nagkatotoo na, dalawa na, isa na lang. Mga twins siguro yun. So praise the Lord, purihin ang Quincy. Huwag lang isa. Diyos, kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat. Stand firm in the faith. Thank you, Sis Eileen. So, maraming, hindi ko paano ko sasabihin sa Tagalog, maraming nangyayari sa atin, maraming bagyo dumarating sa ating buhay. Hindi naman literal na bagyo. Kung sa Pilipinas ngayon ay literal na bagyo. Dito sa atin, sa Saudi Arabia, ay binabagyo tayo ngayon, lalong-lalo na ang mga religious organizations na hindi sila kaanib sa relihiyon ng bansang ito. So, una-una na ang sa atin sa Pentecostal. Dahil sa bagyong ito, nakikita natin na nahuhubaran na ang pundasyon, ang ating mga leader. Amen? Makikita natin kung anong katayuan ng mga leader natin. Nangangaral, be on guard, stand firm in the faith, be courageous. Pero nung dumating ang bagyo na yan, ang dami ng bawal. Pero kung isipin nyo ilang taon na, ilang anniversary na ang nagaganap doon sa ang sinaselebrate ng mga unang church. Nasa 20 plus na sila. Ngayong dumating na tayo nagbasa papuntang 10 na dapat silang mag-encourage sa atin. Asan na? So dito mga kapatid, tayo mga mabibilang na tayo ngayon dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Ang daming agang-agang, merong nagdadalawang isip, hindi nagpupunta ng church. Pero kung meron tayong matatag na pananampalataya, mga kapatid, hindi natin papansinin ang nangyayari sa ating paligid. Sabi dito, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. So, kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, sabi, magpakatatag tayo mga kapatid. Amen. Huwag tayo magpapatinag. Diba? Salamat sa mga kapatid na nagsisipag, na palaging naglilingkod sa Panginoon. Alam natin, mga kapatid, ang pagbabagal natin ito ay hindi mawawala ng kabuluhan. Amen? Ang ating doktrina, doktrina pala na ating sinusundan, hindi natin doktrina yon, doktrina ng Panginoon. Amen? So, ang doktrina na ating sinusundan ng apostolikong mananampalataya, ang Diyos ay isa. Amen? Amen. Ang ating Diyos ay nag-isa lamang. Na ang Diyos natin ay nahayag sa laman. Sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 60, ang Diyos ay nahayag sa laman. Siya ay iisa lang, mga kapatid. Siya ay may 3 titulo. Siya yung Ama, siya yung Anak, at siya yung Espiritu. Titulo yun, mga kapatid. Hindi siya nahati sa isa, dalawa, sa 3. Hindi siya yung malaki at maliit. Hindi siya yung tao lang at hindi siya yung propeta lang. Tatandaan natin, dapat tumimo sa ating puso yan, mga kapatid. Kahit saan man tayo magpunta,
Alam natin at kilala natin ang Diyos na ating sinasamba. Amen. Hindi tayo basta-basta lilipat, pupunta doon, punta rito. Hindi natin alam kung sinong sinasamba natin. Hindi tayo si Marta na puro sa kusina lang. Alam naman ni Marta yung ginagawa niya para sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ang ginagawa ni Mary ay mas maganda. Yes. Amen? Amen. Praise the Lord. So sabi sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos. Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Isa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Amen? So isa lang ang Diyos. Huwag na tayo magtalo-talo mga kapatid. Amen. Hindi na pinagtataluhan yan. Dapat, kung merong isang kapatid na ang hilig yung makipagdebate, pag-pray natin yan, hindi pinagtatalunan ang salita ng Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 6, isang Diyos at Ama nating lahat, sa higit sa lahat, kumikilo sa lahat at nananatili sa lahat. Biblia na ang nagsasabi mga kapatid na ang Diyos ay isa. Nawa mga kapatid, lalong-lalo na sa mga umuwi sa Pilipinas, maging faithful tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran ay mapanibuguhin siya. He is a jealous God. Amen. Huwag tayong sumamba kahit kung kani-kanino man. Huwag tayong sumamba sa, sabi nun sa Luke 6, yung nakaraan. Luke 6:13. Na huwag tayong sumamba sa kayamanan at sa Diyos. Huwag tayong maglingkod sa dalawang Panginoon. Dahil kapuputan ang isa at mamahalin ang isa. Amen? Sabi sa chapter 45 verse 5 ng Isaiah, ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkisin ka, bagaman hindi mo ako nakikilala. Biblia na ang nagsasabi. Hindi yung pastor, hindi yung ministro, hindi yung teacher na nakapag-aral sa Bible School. Na madalas, kung sino pa yung nakapag-aral, sila yung magaling mag-twist ng salita ng Panginoon. Amen? So lahat ng nagtuturo dito, tingnan natin. Huwag natin tingnan yung tao na, dito dahil sa pride mo, ikaw lang ang marunong. Sinasamba mo na rin yung sarili mo eh. Amen. Ang dapat sinasamba natin is ang Diyos lang. Amen. Hindi tayo Diyos para itaas ang ating sarili. Amen? So, huwag tayong matakot. Huwag tayong magsipangilabot. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Ayon kay Isaiah chapter 4 verse 8. Walang ibang Diyos. Amen. So salamat mga kapatid. Dito sa lesson pala nung nakarang yun, nung other Tuesday yun, sa akin yun, chapter 16 ng Luke, na huwag tayong maglingkod sa dalawang Panginoon. Huwag nating piliin yung kayamanan, piliin natin ang Diyos. Dahil pag pinili natin ang Diyos, lahat mapupunta sa atin. Pag pinili mo yung kayamanan lang, walang Diyos. Wala kang kaligtasan nun. Sabi kanina, yung makipot na daan, ay sa Bible study natin. Kung pipiliin mo ng kayamanan, hindi ka makakapasok doon sa makipot na daan. Kung Diyos ang pipiliin mo, malaya kang makapasok doon sa makipot na daan. Amen. Dahil wala kang bagay. Dahil ang kayamanan, yan ang dahilan ng lahat ng kasalanan. Andun yung pag mayaman ka,
makakabili ka na ng gusto mo. Halos tao na, nabibili mo. May maleta ka na. Pwede kang bumili ng dose-dose ng kung anong gusto mo. Alam naman na natin yan. Tingnan natin yung pananampalataya, kung meron tayong pananampalataya na matatag. Dito, hindi ko tinataas ang ating pastor. Pero na hinahangaan ko sa, hindi ko sa ina-idolize. Nahangaan ko yung katayuan niya, yung stand niya. Siya lang nakita ko dito na, kumbaga kung sa salitang kanto, dala ko ang bag ko. 3 pa. Di ba? Pero yung mga nakapag-aral na mga nagtuturo na, sila pa yung unang-unang nag-aakay, nagsasabi na huwag ganito, huwag ganyan, huwag ganito. Wala naman tayong magawa kundi sumunod. Siyempre, kailangan nating magpasakop dahil sila yung nasa tuktok. Pero bilang isang leader ng isang kongregasyon, dapat ipakita natin, mga kapatid, na tayo matatag, na hindi tayo magiging katitisuran ng ating mga kasamahan. Amen? Wala bang nantok? Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa inyo, sa pakikinig ninyo, sa pakikinig natin. Dito, mga kapatid, kahit saan tayo magpunta, nawa, lahat ng nandito, mga kapatid. Nawa, naalala ko si Aileen, nawa, praise the Lord. Lahat ng nandito, ay sumasamba sa Panginoong Diyos, ay may conviction. Dahil tayo napunta dito dahil sa ating conviction. Hindi sa motivasyon ng ating kapatid. Dahil sa ating conviction, mga kapatid. Ano ba yung conviction? Says nyo, hindi ko alam Tagalog. So, dito mga kapatid, ang matumanggap sa tunay na salita o ebanghelyo ng Diyos, kahit saan man mapunta, si Jesus Kristo lamang ang kikilalanin ng Diyos at sasambahin. Amen. Yan ang tunay na apostoliko at hindi lang piling apostoliko. Ito, hindi ko inaano sa ibang tao, pero ako nasabihan ako, piling apostoliko. Ako yung sagot ng sagot, piling apostoliko ka ba? Yung nakita ko sarili ko, oo nga, piling apostoliko po pala ako. Hindi pala ako tunay na apostoliko. Pero nung time na yun yung isang araw sa akin, hindi ko dinadamdam na sinasabi ng isang leader natin. Pero yun ay maganda para sa akin. Dahil nabuksan yung isipan ko. Sabad ako ng sabad sa tanong, kada nagtatanong siya, sumasagot ako. Kung anong sagot ng sagot, pag-isipan mo muna yung sinasabi mo. Baka yung feeling mo, feeling apostoliko ka pala. Diba? So kung makikita natin, si Daniel, kilala naman na natin to, si Meshach, si Shadrach, si Abednego. Diba? Makikita natin yung pananampalataya nila nung kinuha sila, mga kapatid. Daniel chapter 1 verse 1 to 8. At babasahin ko na lang, mga kapatid. In the 3rd year of the reign of Joachim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. Parang sa Tagalog na lang. Nang 3 taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Judah, ang Jerusalem ay kinugkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at nilagay sa kanyang kamangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Ito, marami siyang Diyos. Inutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila
ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Turuan din sila ng wika at panitikan ng mga Babylonia. Hindi ko nakita kung anong oras tayo nag-start. Baka may And 5, walang Tagalog ng 5. And the king appointed them a daily provisions of the king's meat, of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Yan pa lang yung pangalan nila nung nasa, sila, sa Israel. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, na siya yung si Hananias. Ay si Daniel, na siya yung si Belteshazzar. At si Hananiah, na si Shadrach. At si Mishael ay si Meshach. So, si Mishael, si Meshach, si Azariah, Abednego. Binigyan sila ng Espinas ng bagong pangalan, mga kapatid, dahil sa utos ng kanilang hari. Ngunit pinasyan ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Dito mga kapatid, pinapakita na yung tatlo, apat pala, si Daniel, si Meshach, si Shadrach at si Abednego, bata pa lang silang kinuha. So dito, kinuha sila doon sa Israel, dinala doon sa noon? Babylon, yung panahon nga sa Babylon. So, ngayon, bata pa lang sila, kinuha sila para i-mold, para baguhin ang kanilang mga identity. So, gagawin silang kaldeo. Kung anong sistema doon sa Babylon, ay yun yung i-input sa kanila. So, dito, kahit na tinuruan sila na yung namumuno, pero nung dumating ang time na gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng rebulto upang upang sambahin. Dito, mababasa natin yun sa chapter 3, verse 1 to 28 ng Daniel. Huwag mo nang i-push yan, sis. Mapapagod ka lang. So, ako magbabasa ng mga dito. Dito mga kapatid, pinalitan ng pangalan, lahat, tinuruan sila kung ano yung mga sistema dun sa Babylon. So dito mga kapatid, makikita natin yung pananampalataya ng bawat isa. Nanindigan sila, tinayuan nila ang kanilang pananampalataya. Nawa mga kapatid, kahit saan tayo magpunta, maging ganito din tayo. Amen. Kahit saan, dito tayo sa Saudi Arabia. Diba? Palitan ang iyong pangalan, palitan ang sistema, pero yung pagpupuri mo, kilala natin ang Diyos, ang tunay at nag-isang Diyos. Amen. Dito tayo nakasumpong ng biyaya ng Panginoon na pag uwi natin ang Pilipinas, saan man tayo makabalik, kahit mapunta tayo Pilipinas, sa ibang bansa pa, kahit saan tayo dalhin, kilala natin ang isang Diyos. Si Yesu Cristo lamang. Amen. Hindi lang sa tao, hindi lang sa propeta, hindi lang sa iyong ama, hindi lang sa iyong anak, hindi lang sa iyong Espiritu. Yung Ama, Anak at Espiritu ay titulo ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin yan mga kapatid. Stand firm in our faith. Amen? Amen. Praise the Lord. So dito, saglit lang to, madali lang to. Huwag kayo mag-alala. Maraming natatakot. Iniisip nila yung kayamanan nila. Paano kaya pag nahuli ako? Nahuli ako, paano na yung kotse ko, yung kayamanan ko? Iniisip pa yung kayamanan. Hindi pa naman bayad. Hindi nila alam yung makikinabang yung manugang nila.
Kaya huwag tayong mag-impok ng kayamanan, literal na kayamanan. Pag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Sino may mga anak dyan? Mga babae, lalaki na mag-asawa na. Nagpupundo ng kayamanan, makikinabang lang dyan, yung sa sugarol. Sabi nila sa mga sa mga nagtuturo, manugang walang makikinabang. Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. So, Daniel, chapter 1 to 28. Ako'y magbabasa mga kapatid. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Praise the Lord. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Mahirap talaga yung malabong mata. Kaya ingatan ninyo ang iyong mga mata. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo ng mga ingat-yaman, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, mga maestrado at iba pang mga pinuno ng harian sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. So dito mga kapatid, na sabi ko na, nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, inutos ng lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino bang hindi lumuhod sa utos, sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablag na pugon. Na marinig ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Ano natin yung kwento na ito? Tingnan natin. Sipin natin. Anong ginawa ng apat? Sinabi nila sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Amen. So tingnan natin sarili natin dyan. Ikaw, isa ka dito mga kapatid. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, mabuhay ang mahal na hari. Iutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino ang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay hahagis sa naglalagab na pugon. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong nilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa pinagawa ninyong rebultong ginto. Praise the Lord. So dito mga kapatid, kahit isa sa kanila hindi sumunod, hindi sila yumukod doon. Amen? Praise the Lord. Tingnan mo yung katabi mo kung naantok na, kung tulog na. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito. At ipinatawag niya ang 3 lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi ka naglingkod sa aking mga Diyos? Ni sumamba sa rebultong ginto na aking pinagawa. Inutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa pinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? So dito mga kapatid, kahit gaano kayaman yan, ang sinasambalang niya, yung kayamanan niya, yung sarili niya, hindi niya kilala, hindi niya alam na merong tunay at ng isang Diyos. Amen. Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay nito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. So dito ngayon sa araw na ito, sa panahon natin ngayon, ito na yung bagyo
na bumabagyo sa lahat ng mananampalataya nandito sa Middle East. Sabihin na lang natin, dito na lang sa atin. Tinatakot ang bawat mananampalataya, pinupuntirya ang mga leader. Yung mga leader natin na wala ng, yung iba pala, praise the Lord, ang leader natin ay matatag. At ito, mga nandito ngayon ay matatag. Tingnan natin. Count me in. Ilan lang tayo. So praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa gabay, patnubay at protection niya sa bawat isa. Amen. Dahil wala tayong magagawa. Kung bukas man, ay hindi na tayo magigising. At least alam natin na tayo naglilingkod sa tunay at nag-isang Diyos. Hindi natin hawak ang buhay natin. Ang Diyos ang may hawak sa buhay natin. Amen? Kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos na sinasamba sa rebultong kinto na pinagawa ninyo dito. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito, dahil sa gawa ng tao, kahit hindi man tayo maligtas, alam natin na may tunay at nag-isang Diyos. Nakikita natin yung pananampalataya ng tatlo. At dito natin makikita rin natin ang pananampalataya ng bawat isa nandito ngayon. Na kahit ano man nangyayari, andito tayo ngayon sa bahay panambahan. Mas pinili natin na maglingkod. Dahil alam natin, kahit ano mangyari, meron tayong Diyos Hallelujah. na pinaglilingkuran. Amen? Namula ang mukha ni Haring Nebukadnezar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya inutos niyang painitin ng 7 ulit ang pugon. So dito, 7 ulit pa. So kahit isa lang, talagang mainit na. Dito nga walang aircon. Nagre-reklamo na yung mga kapatiran. Sorry, at hangin lang yan. God will provide, mga kapatid. Inutusan din niya sa ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na kapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagi sa naglalagablab na pugon. So dito mga kapatid, ginapos na sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasot sa kanila at hinagi sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa maigpit na utos ng hari na patindi ng init ang pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang kawal na nagdala. Shadrach, Meshach at Abednego. So, tingnan nyo, bakit namatay yung may hawak doon? Yung tatlo, hindi pa. Hindi pa pinapasok yun na, namatay na. So, tingnan natin yung protection ng Panginoon sa kanyang mga anak. Praise the Lord. Kahit ano mangyari, kahit saan ka man, kung kalooban ng Panginoon, wala kang magagawa. Wala tayong magagawa. Kasali pa lamang yan. Amen? So, nagtaka biglang napatindig si Haring Nebukadnezar at tinanong sa kanya mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kung walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog at ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lumapit si Haring Nebukadnezar sa mga bungangan ng pugon, sa may bungangan ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo rito. Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasan Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dito walang nakita ng hari na mayroon palang mas mataas sa kanya. Dito palang niya nakilala na mayroon tunay na Diyos na may magagawa pa. Kahit anong gawin niya sa anak ng Diyos, wala siyang magagawa. Dahil meron tayong gabay, patnubay at protection ng Diyos. Jesus. So dito, lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian, tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog, ni bahagya man ang kanilang buhok, at ang kanilang kasuotan, hindi rin sila nag-amoy usok. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Hallelujah. Isinugon niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito naganap na sumasampalataya. Hindi
Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Praise the Lord. So dito mga kapatid, makikita natin yung tatlo, sumunod lang sila kung sa anong utos. So dito, compare din natin kung paano tayo makipag-ano sa mga ibang sekta. Lalo na sa mga nag-evangelize. Kung mag-evangelize tayo, hindi yung kailangan nating makipagtalo. Lalong-lalo na sa mga Trinitarians. Yung pinagtatalunan pa yung Diyos Ama, Diyos Anak. Kung tayo nakakakilala, nakakaalam ng tunay at totoo ng katotohanan, i-share natin, ipaliwanag natin. Kung ayaw nilang tanggapin, hintayin natin. Darating yung panahon na makikilala din nila ang tunay at nag-isang Diyos. Amen. Kasi kung makikipag-tagisan ka pa, makikipag-debate ka pa, walang silbi, mag-aaway pa kayo. Amen. Dahil maaring yan ay nakagisnan din nila. Yun ang tinatayuan nila. Pero kung bubuksan ng Panginoon ang kanilang spiritual na pangunawa, ay makikilala din nila ang tunay at nag-isang Diyos. Amen. Amen. Amen? Dito mga kapatid, nakikita natin ang bagyo, yung storm na nangyari sa tatlo. Hindi sila yumuko, hindi sila yumukod, hindi sila lumuhod, kahit sino. Huwag natin i-kompromiso mga kapatid ang ating pananampalataya. Huwag tayong yumukod kahit kanino. Huwag nating yukuran. Maliban na nung dun sa mga naghahati, nagdadalawang isip pa. Pero gawin nating instrumento ang ating mga sarili na maibahagi ang salita ng Panginoon na walang pagtatalo. Kung tanggapin nila, subiit. Salamat sa Panginoon. Dito manatili tayong unshakable pagdating sa ating pananampalataya. Kapag ang ating leader ay unshakable, kapag ang leader natin ay may faith na unshakable, di ba? Ang kanyang mga church, ang kanyang kongregasyon ay magiging unshakable din. Mapalad tayo mga kapatid. Ngayon ko talaga masasabi dito sa FOJC mga kapatid, ang ating leader ay unshakable mga kapatid. Lahat ng mga leader yumugod na. Pero ang ating leader nananatili sa katayuan sa kanyang pananampalataya. Amen. Hindi nasusukot talaga sa posisyon, sa profesyon. Hindi yung nasusukot sa CPA ka, engineer ka, doktor ka, o nurse ka. Hindi nasusukot sa profesyon ng pananampalataya. Dahil pagdating sa pananampalataya, conviction, hindi sa motivation ng kasama natin. Di ba? Kapag ang leader natin, makikita natin, kahit na yung mga medyo nagdadalawang isip at nakita natin ang ating leader ay unshakable. Magkakaroon din tayo ng courage hanggang sa maging unshakable din tayo. Tingnan natin, unshakable leader, meron siyang unshakable house, unshakable kingdom, unshakable church. Ito na ipangaral na ito, na i-preach na ito mga kapatid. Unshakable house. Luke chapter 6 verse 46 and 49. At bakit tinatawag ninyo ang Panginoon, Panginoon? At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi, ang bawat lumalapit sa akin at pinapakinggan ang aking mga salita at ginagawa. Tinuturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya ay tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakailalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat nakatirig na mabuti. Datapot ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan, lawan sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Amen. Praise the Lord. So dito, yung sinasabing unshakable house,
ay tayo mga membro. Kung yung tinuturo ng mga teacher dito, tinuturo ng ating mga leader, ng ating mga minister, ating pastor, ay nilalagay natin sa ating puso at isipan ang salita ng Diyos. Ay hindi tayo basta-basta mayayanig, hindi tayo basta magagalaw. Yes. Amen? Amen. Hindi basta-basta mababago ang isip. Ang sabihin ng model mo, doon ka, dito ka. Kahit alam niya minsan may mga model na nakikita na nahihirapan yung sige lang, dahil alam niyang sunod-sunuran yung tao. Dito, mga kapatid, yung salita ng Diyos, itanim natin sa ating mga puso. Yung patibayan natin, yung pundasyon natin ay ang Panginoong Hesus. Walang makakagalaw sa atin, mga kapatid. Amen. Hindi tayo basta-basta matitinag. Amen? Unshakable church, unshakable kingdom. Wherefore we are receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Amen. Amen. Dito, hindi tayo sabi, we cannot be moved kung talagang meron tayong unshakable faith. Yes. Amen. Amen? Amen. Hindi tayo basta tatalon doon, babalik dito, tatalon sa kabila. Kaya hindi tayo palaka. Gusto niyo bang matawag na palaka? Amen? Dito, napag-usapan ba namin ito kanina, nagtatanong si sa LG. Anong tawag doon sa patalon-talon? Ewan ko. Ang palaka, yung mga, alam niyo, grasshopper, pag naputulan ng ng paa, hindi na nakakarinig niyan. Sunodin mo yan, nag-i-stay yan. Pero pag mga yan, ang kuldingin, kalabitin mo, tatalon yan. So yun, lang yan? Yung sinasabi nila, icebreaker, lang yun. Para pampagising ba? So hindi naman tayo palaka, hindi naman tayo tipaklong, talon dito, talon doon. Dahil alam natin at kilala natin ang ating Diyos na pinagsisilbihan. Amen. Pinaglilingkuran, the right term. So sorry mga kapatid. Tama yun, tama pala yun. Unshakable church, ang tinatawag dito ay tayo mga kapatid. So meron tayong unshakable leader, meron siyang unshakable church, unshakable kingdom. Yan. So, be unshakable church, mga kapatid. Purihin ang Diyos. So, kahit saan tayo magpunta, hindi pa tapos. Malapit na. Kunti na lang. So, 2 Timothy chapter 2, verse 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having the seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So dito, kahit saan tayo mapunta, kung talagang tayo naglilingkod sa Diyos, maraming mga mangyayari, maraming bagyong dumarating, maraming problema. Yung sinasabi ng ating kapatid kanina, maraming pag gagamit, alam naman natin pag ginagamit tayo, maraming mga dumarating na tukso. Oh. Alam mong tukso, layon mo na. Huwag mong lalapitan, tukso yan. Ang tukso, hindi tatakbo yan. Ikaw ang tumakbo. Tayo ang tumakbo. Lord. Lahat ng ginagamit, lalo na yung nagpapakalalim sa salita ng Panginoon. Maraming mga dumarating sa ating mga buhay, maraming mga hurdles, mga hindrances, na humaharang sa ating paglakad sa lakad ng Panginoon. Abay, Tagalog. So, sorry mga kapatid. Lalo sa ating paglakad. Dito, maraming mga maharang, maraming mga umaatake sa atin. So, kami natin positive yung mga atake nila. Kasi kung papansinin natin yung mga atake ng kalaban,
talagang ano yan, magtatagumpay sila. Amen? So huwag tayong patatalo sa ating kapaligiran. Maraming tukso dyan. Dahil tingnan natin yung mga naunang tao, sila Samson, David, and Solomon. Ano ba yung pinaka ano niyan? Ano ba yung pinaka kasalanan na ginawa nila? Dahil lang kay Delilah. Dahil sa babae. Ang kasalanan, ang nagtanggal ng kanilang anointing na galing sa Panginoon. Yeah. Dito? Ikaw ba si Delilah? Ikaw ba si Bathsheba? Hindi ko maalala yung kaya si Solomon. Si Solomon, maraming asawa yun. Sin will destroy our anointing. Iyon ang turo ng ating pastor ng nakaraan. Even the very elect. Yan din ang turo ng ating kapatid, Brad Randy. So, titingnan natin yung ating mga sarili na kailangan nating maging matatag. Hindi lang naman sa babae yan sa pera. Di ba? Paano natin pararamihin yung pera natin? Naglilingkod ka na naman sa kayamanan, sa mamon, kay mamon. Di ba? Hindi muna ako sasamba. Magbabayad si ganito, pumunta ako doon. Pupunta ko sa balat. Ito, pumapasok na naman ang idolatry. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. So, kailangan nating magpakatibay, ingatan natin ang ating mga sarili. Hindi lang yung sarili mo, kundi pamilya mo. Bantayan natin ang ating mga partner sa buhay. Dahil once na masira ang puno, ang ulo ng isang tahanan, lahat yan magkukolaps. Parang ganun din sa ating pananampalataya. Kung pinapasok mo ang kasalanan sa iyong buhay, sabi nung, ano lang naman to? Konting bagay lang naman to. Unti-unti yan. Nagpe-penetrate na yun sa sistema eh. Pag nakapasok na yan, unti-unti na magkukulaps yan. Ganon din yung pananampalataya natin. Na minsan, absent ako, hindi mo na ako dadalo. Makikinig na lang ako sa online. Yan. Unti-unting yan. Napakahalaga ng pagtitipon. Kaya nga sinasabi dun sa pagtitipon. Sa Hebrew 10:25. Napakahalaga ng pagtitipon. Huwag natin kaligtaan ang pagtitipon. Kailangan tayong magpakatatag, magpakatibay. Maging wise o matalino tayo. Lalo na sa mga salita ng Panginoon. Huwag natin isawalang bahala yung salita ng Panginoon pinag-aralan natin dito. Lalong-lalo na sa mga VS. Sa mga pagtitipon, nagkakaroon tayo ng konting salo-salo sa prayer meeting, salo-salo exhortation. Ay napakahalaga. Lalong-lalo na sa mga gustong magpakalalim. Saan tayo makakarinig? Sa labas? Wala tayong maririnig doon sa balag. Doon sa kabayan, wala tayong maririnig doon. Gastos lang yun. Amen? So magpakatibay tayo mga kapatid. Gampanan natin ang pagiging apostoliko, pagiging Kristiyano, pagiging lingkod ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 19-20. Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So magpaka-tatag tayo, mag-focus lang tayo sa Panginoon. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na magliligtas sa atin. Alam naman natin yan mga kapatid. Panghawakan natin yun ng salita ng Diyos. Acts 4:12 yun. Delikado ang kaligtasan mo kung mahina ang pundasyon. Yeah? Parang sa bahay din.
Nagpatayo ka ng bahay ng, ano lang, alam mo yung locust housing? Kung sino man yung kumuha ng mga locust housing sa Pag-ibig. Di ba, dikit-dikit ang bahay, walang pundasyon. Pag natibag yung isa, butas na yung kita mo na kabilang ba yun? Ano ginagawa? May walang pundasyon. So, kailangan may pundasyon yung ano natin. Tulad din ng pananampalataya natin. So, dito mga kapatid, yung mga ano natin, yung mga apostol, ang pinaka ano natin dahil sa pagiging apostoliko, apostolic believers, sino bang paniniwalaan natin? Hindi, siyempre yung makasama ng Panginoon. Kung makikita natin yung ginawa ng mga apostoliko, ang Panginoong Yesus ay namatay, nalibing at muling nabuhay, humayo sila. Ginampanan nila yung Great Commission. Nagkanya-kanya sila para ipahayag ang salita ng Panginoon. Anong nangyari sa kanila? Di ba pinatay sila? Ilan lang yung namatay sa katandaan. Pero dahil sa stand nila sa kanilang pananampalataya, tinayuan nila ang kanilang pananampalataya dahil alam nila na ang kaligtasan ay nasa Panginoon lamang. Hindi sila natakot doon sa pumapatay ng katawan. Natakot sila sa pumapatay ng faith ng ating kaluluwa. So, tingnan natin yung ginawa nila. Tininang ko si Andrew, si Peter, yung magkapatid yun. Yung si Peter, hindi ko man nabasa sa Bible, pero nabasa ko sa ibang nung si Peter, nung pinatay si Peter sa Rome. Sa Rome yata yun. Hindi niya hinangad na maging, nung pinako siya sa krus na pinatay sa sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Kailangan na baliktad. So yung pagkamatay, pinako siya pabaliktad. At yung kapatid naman niyang si Andrew, ay pinatay ng kakuras ng X dahil sa ebanghelyo ng Panginoon. Hallelujah. Yung pinag-aanohan nila yung pananampalataya nila dahil alam nila at kilala nila, aanin ko yung katawan na ito. O ang kaluluwa ko naman ay hindi makakapasok doon sa narrow gate. Narrow gate yun na hindi narugit. Narrow gate. Mga Ilocano lang nakakaintindi nun. Narrow gate yun, narrow gate. Amen? So, praise the Lord. Piliin nating makapasok doon sa narrow gate na yan. Stand firm with our faith. Pangawakan natin ang ating pananampalataya, makakapasok tayo doon sa narrow gate na yan, mga kapatid. Luke chapter 8 verse 25. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang inyong pananampalataya? At palibhasa ng takot silang nagsimbang gilalas na sinasabi sa isa-isa sa iba, sino nga ba ito na nagutos ng maging sa hangin at sa tubig ay tila tumatalima? So dito mga kapatid, nung malulunod si Apostol Peter, nung nakita niya ang Panginoon, lumapit siya doon. Pero nung nakita niya ang alon, nakita niya yung bagyo, yung storm, nakita niya yung kanyang paligid, nagdalawang isip siya, natakot siya. Kaya nawala yung pananampalataya niya. Ano din nangyayari? Madalas sa atin nangyayari yan. Pupunta ko ng church book as a Friday. Hindi. Nagkakahulihan daw. Diba? Kakahulan daw. Yung mga post ko nga, pinadilit na. Wala ka lang magagawa kundi sumunod. Pero yung pagpunta mo sa church, hindi na wala kang conviction sa sarili mo. Kino-compromise mo yung kaligtasan mo. Yes. Paano kung yung nangyari, nagkaroon ng bombahan dito, yung simbahan lang natira. Alam naman natin, may gera dito. Gera lang sa Praise the Lord. Panghawakan natin ang ating pananampalataya.
Madalas, maraming nangyari, mga pagsubok, maraming problema. Minsan pa nga yung best friend mo, minsan yung kapatid mo. Problema, hadlang sa pananampalataya. Praise the Lord. Nakapasok sa narrow gate ang ating kapatid. Si brother. Siya lang nakapasok ng iba niyang kasama, may pinuntahan. Praise the Lord. Praise the Lord. Kumusta dyan, mga kapatid? Tayo si Richard, siya lang nakapasok ngayon. Oh, purihin na ang Diyos. Praise the Lord. So, maraming problema, maraming pagsubok, yung mga asawa, mga sakit, may mga tinutubuan ng piksa. Nawiwindang yung mga tao, nawiwindang ang isip ng tao. May mga broken hearted, pero mas pinili pang pumunta ng simbahan. Amen. Huwag tayo magpa-apekto, mga kapatid. Block mo na lang. Yan, block mo mamaya pagkatapos. Habang tayo nabubuhay at naglilingkod sa Panginoon, maraming hadlang talaga, mga kapatid. Lahat ng nabubuhay ay magbabata ng pag-usig. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga magbabata ng pag-usig. Anong gagawin natin, mga kapatid? Work out our own salvation. Amen. Lesson yan ni Pastor nung nakaraan. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So, huwag maging mayabang, huwag matigas ang ulo, huwag pairalin ng pride, maging masunurin at faithful, lalong-lalo na sa ating mga ministry. O yung sa pagbibigay ng tithes, sa pagganap ng ating mga ministry, huwag nating kompromiso yung mga ministeryo natin. Dahil yung pagganap natin ng ating ministry, pagiging masunurin, ay isang uri ng pagsamba sa ating tunay na Diyos. Tandaan natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, tandaan natin, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Amen. Be unshakable, mga kapatid. Be unshakable house. Praise the Lord. To God be the glory. God bless us all.